Hello ICT. Explore ko lang tong bago natin na editor na gagamitin kasi mas maganda to kaysa dun sa una natin na ginagamit eh. Maraming error yun eh. Ito may auto compilation na. Auto link. Hindi kayo mahirapan mag-save. Explore natin. Buksan muna natin. So yung makikita nyo, may mga sample project na siya. Hindi nyo pa yan magagawa kasi yan eh, mas patataas na yan ng framework ng JavaScript. Hindi lang siya HTML at CSS, may JavaScript yan, framework and library. So ayan nyo na yan dyan. Click nyo lang si hamburger. Ito hamburger kasi tawag dyan eh. Tapos lalabas tong sidebar na to, side na bar, and then click nyo lang yung plus sign, tapos new project. Yan lalabas, and then HTML, just simple plain HTML page, and no CSS framework. Okay, so pwedeng external, pwedeng internal. So kahit alin dyan, gagana naman yan. And then edit mo tong pangalan, syempre. Project name daw. So magay na lang muna natin dito exploration. Exploration na lang muna, sample lang naman. And then create, wala ka naman na kasing pipindutin pa dyan pag ganyan lang yung setup nyan. Then create, ayan yung folder natin na exploration. Meron na siya na document na .html, and then meron siyang document na .css, and then meron din siyang .main.js. So main.js, JavaScript yan. Hindi pa naman tayo dyan. So burahin muna natin yan. Para di kayo malito, burahin muna natin yan. Okay. So ayan. Automatic na siya. Ayan. Nandiyan na yung mga meta. Nakaset na ng document. Doc type HTML na HTML5. Bago yan, check muna natin yung settings. Ito, yung settings. So, check natin yung mga importanteng settings lang. Katulad ng font, orientation. Pero mas maganda pa rin gamitin yung mga default kasi yun talaga yung suggested and recommended. Kaya naka-default na yung ganyan. Check para natin. So, dito cursor style. Ito, font style. Sa font style, kung hindi nyo masyadong makita, pwede nyo lakihan. Ayan, lumaki siya. And then, kung masyadong malaki naman para sa inyo, pwede nyo liitan. Nalagay natin 12. Kahit anong gusto nyo. Nakikita nyo naman yung pagbabago nyo dyan eh. So, sa akin talaga default. Mas maganda pa rin yung default. Katamtaman lang siya. Ayan. Katamtaman. Okay, check pa natin yung mga settings dito. So, font size, key bindings. Check natin yung A's. Etong Sublime, wala din naman kasi masyadong magbabago dyan kahit gamitin natin Sublime. Wala rin. Okay. So, Sublime editor yan. Talagang kilalang editor na yan sa laptop or sa desktop, sa computer. And VS Code, ito yung mas maganda. Yan yung madalas kong ginagamit pag nagko-code ako. So, balitin lang natin sa Ace. Okay, then tab size. So, kung gusto nyong mag-tab ng mas malaki, lakihan nyo na lang din.
Kung gusto niyo mas maliit, yung 1 lang gamitin niyo. So, sa akin, sakto na yung 2 na yan. And then, portrait, yung orientation pala, naka-set siya sa portrait or default niya portrait. Pwede naman mag-landscape. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Try natin. Pag landscape kasi, check nyo to. Pag magta-type ka, hindi mo makikita yung ano. Diba? Yan, no? Wala kang makikita. So, hindi mo gugustuhin yung ganyan. Pagko-code. So, balik natin doon sa settings and balik natin sa portrait. Bago yun, try muna natin tong auto. Si auto naman, kung saan nakapwesto, kung paano, patayo ba yung pwesto ng cellphone nyo or naka-landscape, automatic na siyang mag-a-adapt. Yan. Hindi nga lang siya, for example, naka-landscape kang ganon, hindi niya na-adapt to pagdating doon sa web browser. Kasi pag niran mo yan, ayan, hindi siya na-detect. So, kailangan mo pang i-click sa settings yung rotate para maging landscape siya. Okay. So, back natin. Tapos settings. Balik ko na lang to sa portrait. So, na yun yung orientation. Okay. So, portrait na ulit. So, check pa natin yung ibang settings bago tayo magsimula ng exploration doon sa loob ng HTML. Ano pa ba dito? Keyboard position, bottom. So, ito yung default, yung bottom. Sa baba tayo nagsusulat ng pag-i-input ng text. And then, pag nilagay mo yan sa top, mapupunta sa top yung keyboard mo. Hindi mo gugustuhin yung kasi matatakpan ng daliri mo yung mga text. And then, ano pa ba? Ayan, wala na masyado. Okay na yan. So, karamihan, default lang din yung ginamit ko. Pero gamitin nyo or explore nyo kung saan kayo masanay. So, ito yung default na binigay sa atin ni SPCK editor. So, nandiyan na yung mga meta. Compatible with ano na yan, any other device. Like for example, sa desktop, sa laptop, pares lang naman desktop at laptop. Sa tawag nito? Sa tablet and sa niya dyan sa mobile phone. Okay, kasi naka-viewport siya. And then with device width. Tapos yung default palagi ng isang browser, web browser, naka-character set siya ng UTF-8. Okay. Eto dito, naputol na to. At nabura ko to nung naka-landscape. Kaya mahirap mag-landscape eh. So, eto, check nyo to. Yung mga ganito, comment yan. So, yung comment na ganyan, hindi yan nag-a-appear doon sa web browser sakaling niran mo. Check natin. Wala kang makikita doon na nakalagay na HTML. So, comment kasi yan. So, ginagamit yung comment para indicator doon sa per player ng ng codes. So, for example, HTML kasi dito ka mag-start ng coding ng HTML mo. Ayan, mag-start ka dyan. Yan na yung ilalagay mo na dyan yung link ng CSS file mo or document mo. So, sabi ko nga sa inyo, naka-auto link na yan or naka-auto compile kasi pag chinek mo dito, pag chinek mo dyan, makikita mo na agad. Saan na napunta yun? Ayan, si exploration. Okay. So, para di kayo gaanong malito, tanggalin muna natin yung mga comment. Tanggalin natin ang comment. Okay, so
Tapos dikit natin ng konti doon. Pero kung ayaw nyo tanggalin, okay lang naman. So, head, and body. Tapos tanggalin din natin to si comment dito na project. Ito yung binura natin na JavaScript document kanina. So, tanggalin na rin natin yan. Hindi pa naman natin gagamitin. Saka na lang. Okay, dito tayo sa may body na. Meron siyang child na paragraph P tag. So, tanggalin na lang din natin. So, yan. Maglalagay tayo ng mga new element tag. So, paano ba? So, indent muna natin yan kasi child na yun ni body. Anyway, ano muna natin si body. I-indent. Nagko-close siya. Click mo lang yan pag nagko-close ganyan. I-indent natin yan si body and then sa baba. Indent din natin. Okay. Sa loob ni body, pwede na tayo maglagay ng mga content. Una, pag-aralan natin kung paano ba to yung paano yung pag-i-input niya ng mga element tag. So, maglagay tayo muna ng headings or H1. H1. Ayan, nag-auto-predict siya. So, may tatlo agad siyang pinakita. So, yung H1 na walang dot or walang hash. Normal lang siya na H1. And then, pag naglagay tayo, pag pinili natin si H1 dot, check natin. Ayan, as a class of, nakaabang na siya. So, pwede ka na maglagay ng value ng class kung sakaling gusto mo siyang targetin doon sa CSS. So, H1 sa class of, lagay natin for example, title. So, kasi ito yung pinaka unang makikita doon sa document nyo. So, lagyan natin yan ng paano ba pwede maging title natin? Editor explanation na lang. Editor exploration. So, check natin kung gagana siya. Okay, is dito, hindi mo na kailangan mag-save. Mag-update pa ng save. Naka-auto-save na siya once na nirun mo. Okay, ayan. Editor exploration. So, back natin. Try naman natin si yung isa pa. Pwede rin naman si H1 na may hash. Bibigyan ka niyan na ID na nakaabang na. So, pwede kang maglagay ng anong ID dyan. Pwede mo rin gamitin dito head yan. Pero ito, kahit ano talaga ilagay mo dyan. So, value lang yan ni ID or ni class na pwede mong gawing reference yan papunta doon kay CSS. Okay, pwede mong lagyan ng head kung kahit anong gusto mo. So, syempre, pero maglalagay ka dapat ng related. Kasi, title, pwede pa. Head, pwede pa. Okay, next. Para naman pag naglagay tayo ng P, try nga natin yung P tag natin. P element. Wala siyang auto-detect. Wala siyang, meron siyang auto-detect. Yung simpleng lang, P tag. Wala siyang nakaabang na as a class of. Pero pwede naman tayo maglagay dyan. So, lagyan natin to ng content at least. Para, try this is a paragraph. And then, run natin. Yan. This is paragraph. Okay. So, try pa tayo ng iba pa.
Si div naman, si division. Div, meron tayong, ayan, normal lang, meron tayo. Pares lang ng H1. May div as a class of, and then may div na may ID. So, lagyan naman natin dito. May class na lang. Class. So, usually, yung nagiging gamit nito ni div, syempre alam nyo na, container, lagi naman siyang container. Ginagawa siyang container. So, lagyan natin as a class of container. And then sa loob, try natin maglagay ng isa pang paragraph or head na lang. Sige, lagay tayo ng H2 naman. Ayan, no? Pares din ni H1. No? Okay. So, H2 na lagyan natin list of name. Name. Personal lang. Personal list of person. Sample lang naman yan. Okay, sa baba, lagay tayo ng list. Listahan. So, yung mga list, pinapasok, alam niyo naman nilalagay yan sa UL. Check natin. Oh, madami kay UL ah. May normal, meron siyang class, meron siyang ID, and meron siyang plus. Check natin itong may plus. Okay. So, ibig sabihin, pag yung may plus na, automatic, may lilista na siya ng isang LI sa loob. Ayan, no? Okay, so ito naman plus. Kasi hindi siya nakapredict, paano natin makiklik to? I-back na lang natin. LI, ayan, no? Nag-predict ulit siya. Tapos plus. Yan, back lang natin. I, tapos plus. Okay, may tatlo na tayong list. Okay, so lagyan na natin ng pangalan to. Name, pangalan talaga. Lagyan natin ng mga name. David. Lagyan natin si David. And then lagyan natin si William, si Kuya Will, si Charles, the hacker man. Charles. Mga poging pangalan. So, try natin na run. Okay, so list of person. So, meron tayong title na editor exploration na may isang paragraph na this is paragraph, and then a list of person na nakapasok sa container na division, and then anak siya ni UL, yung mga pangalan na yan, yung list. Okay. So, ano pa ba ang pwede natin i-explore dito? Ito yung mga built-in na nasa keyboard, yung kasama niya. Kasi, etong dalawang layer nito, ito, yan. Tapos, may mga auto, na siya na shortcut na pag click mo, automatic input na siya doon. So, like for example, itong open and close angle braces or angle bracket. Yan. So, pwede ka maglagay ng kahit anong tag element or element tag na lalagay mo. So, meron din dito div. And then, for example, maglalagay tayo ng class. O, yan. Kaso nga lang, konti lang sila. Long press natin to. Ito pala. Pwede ka maglagay ng dyan. So, pwede ka, lahat ng attribute, pwede mong ilagay. Ayun, no? Attribute yan, no? So, si class, alam niyo naman yan, eh. Si class, attribute yan. Okay. So, ano mo na lang, parang i-hover mo. Pero dapat press and hold ka. Si division, ayan, ang dami, oh. Okay, kahit ano naman dito. Form, div, span, UL, button. Okay, sige, try natin. Try tayo ng isa.
Parayin muna natin to. Yan, sa baba. Long press mo lang to. And then, let's have here a form. Okay, auto-close na siya. So, form input. Input and label lang naman to. Input. Yan. So, nakalagay na yung may mga automatic na siyang attribute, and then type, mamili ka kung text ba, submit button, image, or kung ano dyan. So, ang bilis na baray na lang muna natin to. So, bura. Ayan, input na lang natin yan. As text, type, text. Check nga natin dito. Ayun o, pwede pala dito. Yan, so na-enclose na natin. So, run natin to. Okay, meron tayong input input form dito. Meron tayo ng input form. So, next, explore pa tayo ng iba. Okay. So, long press po lang pala yon. Ito kay equal. Long press natin. Ito, operation. So, algorithm ng pwede to. Arithmetic pala. So, multiply, plus, equal, minus, and divide. Kaso wala si modulus. Si modulus kasi, naka-percent yun. Sige, yan natin. Pwede naman mano-mano na lang yun. Ito naman, iba't ibang uri ng colon. Single colon, double colon. Etong isa dito, ang tawag dito, Baltics. Yan. So, long press and hold. Tapos, hover mo papunta doon sa Okay, so ang dali niya, ang ganda. And then next one, ito si tab or indent. Pwede ka mag-indent. So, dahil ganyan lang kalaki ang tab natin kasi doon sa settings, nakatulang yan. Pwede mong lakihan, pwede mong maslitan. Okay, ito na yung mga best friend natin at tingin ko itong mga nasa second layer na to eh. Kasi pwede mong arrow up, arrow down, to the left, to the right, yung arrow key natin. And then, ano naman to? Ayan, tinatago niya lang pala yung yung keyboard. So, check pa natin dito. Ito si undo and redo and copy, cut, and paste yung mga favorite nyo. So, for example, may unexpected kang nabura at tingin mo hindi ka napapanatag, undo mo lang yan. So, undo. Yan. Tapos, kung gusto mo naman ibalik, redo. Okay, if you wanted to copy lines or multiple lines, pwede mong gamitin to si copy. Copy natin to si form. Yan, long press mo lang. Long press, then control mo. Wait lang. Medyo mahirap siya. Yan. Control mo kung hanggang saan. Yan. Yan. And then, copy. Ayan, may nag-pop out naman na siya. Alam niya na kakopy ka. Alam niya na mangongopya ka. Copy mo yan. Tapos sa baba, long press mo lang ulit siguro. Ayun, yung paste. Yan. So, nakopy ko si form. So, pwede naman din cut or i-undo. Pwede natin i-undo yan para mawala sana yung kopya na yan. Pero cut na lang natin. Pero save muna natin. Check natin. May dalawa na tayong input form. So, buray na natin. Okay, sobrang dali niya lang gamitin.
At kitang-kita nyo pa yung mga braces natin, yung mga tags natin, yung mga yung mga attribute natin, arithmetic natin, quotation natin. Ano to? Wala. Wala yun. So, syempre, habang ginagamit natin to, madidiscover pa natin yung mga ibang shortcut nito along the discussion kasi syempre mas ginagamit, mas madidiscover mo kahit ano man. Makikita pa natin yung ibang shortcut nito. Sa ngayon, sige, pwede na muna yan. Okay, so save run. Okay, so ito, buti lumabas siya. Forbidden reading file failed. So, pag ganito, click nyo lang dito and then refresh. Yan, nagbukas siya. Refresh nyo lang. So, pag ayaw pa rin, pag na-refresh nyo ayaw pa rin, open in a browser mo na. Yan, same din naman. Open in a browser. Okay. So, madali lang siya. Back natin. Ano pa ba? Try natin yung, siyempre, explore tayong konti sa CSS. Ito, CSS. Okay, may binigay siya ng default na nakalagay na yan dyan. Wala pa tayong nilalagay dito eh. Nakalagay na yan dyan. Si font size, 15 point. Si PT point, ang madalas natin ginagamit, PX or pixel. So, try natin palitan to ng PX. Nabura. Nangyari, ando natin. Yan, no? So, PX. And then, save. Ay, run na pala. Wala palang save. Lumiit siya. Mas maliit si pixel kaysa sa PT. Sa point. So, yung conversion naman ng HTML fonts, available naman lagi yan sa Google. May mga conversion nyo ng rem, m. Okay, sige. Explore natin muna to. May class tayong ginawa doon, di ba? So, wag natin hulaan. Syempre, tignan natin. Pwede naman tignan yan. So, ayan, meron tayo sa title. Eto, sa title. Sa H1, yung document title natin, meron tayo ng class of title. So, balik tayo sa CSS, tas targetin natin yon. So, di ba, alam niyo naman na pag tatargetin natin yan, dapat naka-dot, and then, yung pangalan niya. Ano nga yun? Title. Bilis makalimutan. Title, so, open and close curly brace para makapag-declare tayo ng property and value. So, let's say, lagyan natin siya ng color. Yan. Color. Napipredict din eh. So, madali na lang siya. And then, lagyan natin red, for example. And then, semicolon to end the line. And then, save. Yun. Pumula. Pulang-pula. Okay? Sige. And then, meron din tayo doon pangalaw. Pati nga. Meron din tayong this is a paragraph. So, wala. Hindi naman natin nalagyan ng yun. Ng class. Pero, pwede mo pa rin targetin yan. Kung gusto mo lagyan ng class, kung ayaw mo, yung tag mismo yung ilalagay mo dito. Yan, P, ganyan. Targetin na lang natin lahat. Select all natin. Ano ba yung pang-select all? Asterisk, di ba? Asterisk, and then declaration. Open it. But dito dapat. Yan. Enter. So, apply natin sa lahat. Gawin natin text align. Yun, ayun. Text align to the center. So, yung value natin, center.
semicolon, and then save. Boom, lahat nasa center. Okay? So, ayos na yan. Sana maintindihan nyo yung explore nyo din na maayos. Pwede kayong mag-follow along pag na-download nyo na yung app. And then, explore nyo na din. Para pag nag-lesson na tayo, mabilis na kayo makasunod. Okay.